Malayo, pero sulit ang pagpunta. Yan ang lalawigan ng Ilocos. Nep, ganda ng Ilocos Sur. Sa unang video ay pinakita natin ang ating paglalakbay mula Marikina papuntang Ilocos Norte. Oh! Bumiyahe tayo ng mahigit kumulang 11 hours, marating lang ang kaduluwang hilagang bahagi ng Luzon. Lupet. Noong nakaraan ay napuntahan na natin ang Marcos Family Ancestral Mansion, Cape Boydor Lighthouse, Kapurpurawan Rock Formation, at Patapat Viaduct. Vegan! At ngayon naman, sama-sama nating bisitahin ang lugar na mayaman sa cultural heritage, Calle Crisologo, at ang mga pamana ng mga nakaraan. Tignan ito. Ang munisipalidad ng Ilocos Sur. Kaya tara, samahan nyo kami sa biyaheng Ilocos. Tapos na ang ating first day dito sa Ilocos Norte at tayo ay bababa ng Ilocos Sur para subukan ang vegan. Alright? So, thank you La Eliana. Maganda yung kanilang mga rooms at malawak. Sobra-sobra sa aming 2 tao. Init ka agad dito. Bago tayo pumunta sa Ilocos Sur, ay may ilan kaming daraanan ng mga well-known sites at structures dito sa Ilocos Norte. Wow, motor ka agad. Kahapon motor, ngayon motor. Hindi na tayo nakalibot masyado, pero since nadadaanan naman natin siya, I think mas okay na lang din yun. Ayun o, Ilocos Norte Capital. Alright, let's go. Bye-bye. Ito yung plaza nila, Labo. Wow. Hindi natin na-appreciate ito kahapon. And kung napadpad ka sa video namin ngayon, meron kaming first video na kung saan sinubukan natin na kung saan naabot ang ating 500 peso bill. Nandun yon sa part na yon. Ngayon, ikutin natin ang Ilocos Sur, especially sa vegan. Alright? So, kung napadpad ka man sa video namin at medyo natuwa ka naman, please do comment, like, share, subscribe. We do travel bits like this and travel lang. So, punta tayo ngayon ng Malacanang of the North at pakita namin sa inyo mamaya kung ano ang itsura ng Malacanang of the North. Kasama natin lang ating OBR, Miss Lars Ortiz. Yan, so siya daw ang pinakamalakas sa OBR according sa ating mga nagko-comment. Nakastigan nga kasi sinasabihan siya na malakas yung OBR natin. Alright? Malakas. So, let's go! Papasok na tayo dito sa Malacanang of the North. So, meron siyang private road, papasok ka. At hindi pala siya private. Kakanan pa pala tayo doon. Pero malapit lang siya sa pinagstayan namin sa Lawag, La Eliana. Ayun, ito, papasok tayo sa kanan ito. Malacanang of the North. Alright. So, Barangay Suba. Ayun siya, oh. Malacanang of the North. Narito na tayo ngayon sa binansagang Malacanang of the North o kung sa Ilocano'y Balay di Amianan, dito sa Ilocos Norte. Itinayo ito noong 1977 ng Philippine Tourism Authority at nagsilbing opisyal na tahanan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at kanyang pamilya tuwing bumibisita sila sa kanyang probinsya. Ito ay may 5 hectares na lawak ng kalupaan at matatanaw mula rito ang malawak at maliwalas na Paway Lake.
Makikita rin sa loob ng museo ang naging buhay at mga tagumpay ni dating Pangulong Marcos. Kasama na ang kanyang mga kwento sa politika, personal na buhay, at mga kontribusyon sa bansa. Maaaring ikutin ang 2-story mansion kung saan makikita ang maraming koleksyon ng mga alaala, artifacts, at mga larawan. Meron din dito na isang replika ng Presidential Palace sa Manila, kasama ang opisina, conference room, at reception area. Ang Malacañang of the North ay isang kahanga-hanga architectural landmark na nagpapakita ng paghahalo ng Spanish colonial at Filipino architecture. Ang mansyon na ito ay isang tipikal na halimbawa ng bahay na bato, na kung saan ang ground floor ay gawa sa bato at ang upper floor naman ay gawa sa kahoy. Alright, so tapos na tayo dito sa Malacañang of the North. At tayo ay pupunta na ng ating transient. Pero before that, may dadaanan tayong malupitang simbahan dito sa Ilocos Norte. Alright, so let's go! Samahan niyo ulit kami. Matapos nating bisitahin ang Balay T. Amianan, ay pinuntahan din natin ang isa sa mga natatanging architectural landmark dito sa Ilocos Norte, ang San Agustin Church o mas kilala bilang Paway Church. Ito ay isang Roman Catholic Church na matatagpuan sa Paway, Ilocos Norte. Itinayo ito ng paunti-unti noong 1593 at natapos noong 1710. At kilala ito dahil sa kakaibang arkitektura nito na nagtatampok ng mga napakalaking buttresses sa mga gilid at liko ng gusali. Ito ay dineklarang pambansang kayamanan ng kultura ng pamahalaan ng Pilipinas noong 1973 at isang UNESCO World Heritage Site bilang bahagi ng kolektibong grupo ng Baroque Churches of the Philippines noong 1993. Alright, so dito na tayo sa Paway Church. Ito yung Paway Church. Dinaanan lang natin siya at punta na tayo sa ating tutuluyan para makapag-prepare na. May perfect spot yan para kung kung mag-picture kayo, mas maganda yung kita. Ganda ng Paway Church. Solid. At papunta na tayo sa Heritage Town ng Vigan. Alright. Meron pa tayong 1 hour and 9 minutes. 65 kilometers. Medyo malayo-layo lab. So balikan na lang namin siguro kayo mamaya. Alright. So huminto kami dito sa parteng ito ng Curimao, Paway. Parang beach. Lupit. Galing. Lupit. So nakaharap na yan sa, according sa ating mapa, nakaharap na siya sa West Philippine Sea. Yo, nasa West Philippine Sea na to. So sa Pilipinas po yan. So yeah, stig, lupit. Tara. Ganda. May naliligo. Blue na blue yung tubig. Lupit. Summer vibes. Lupit. Right, let's go. Balik. Ganda dito. Alright, so dito na tayo San Vicente, Ilocos Sur. At malapit na tayo sa ating tutuluyan. Ang pangalan is Ivy Dayan Transient House. Matapos ang mahigit 1 oras na biyahe, ay narating na namin ang aming tutuluyan. Hindi rin kami nagtagal rito at naghanap na rin kami ng aming pananghalian. Alright, so tayo ng Crisologo. So ngayon,
pupunta tayo sa pinakamagandang kainan dito sa Vigan. Ito ay dinadayo ng mga turista at masarap ang pagkain dito. Pupunta tayong Jollibee Vigan. You know, Vigan, South Vigan. Tingnan ito, Ilocos Sur, province of Ilocos Sur. Ilocos Sur. Oh, hanip, diba? Oh, diba? Para tayong pumasok sa makalumang at ancestral na panahon ng mga Pilipino. Alright, so hindi na tayo. Lapit-lapit na. Alright, so dito tayo ngayon sa pinakamasarap na pagkain sa Vigan. Hindi, nagkikrave lang talaga kami sa Jollibee. So, yun. Kaya tayo. Alright, so tapos na tayo mag-lunch sa ating pangmalakasang kainan dito sa Vigan. Tayo ngayon ay bibisita sa Crisologo Museum. So, nung chinek namin, mas okay si Waze magbigay ng directions. Alam niya yung one way at two way. Ito yung Crisologo Museum, lab. Ito. Nandito tayo ngayon sa Crisologo Museum, tahanan ng angkan ng dating congressman ng Ilocos Sur na si Floro Crisologo at ng kanyang pamilya. Ito ay natatagpuan sa Vigan City, Ilocos Sur. Ang mga Crisologo ay isa sa mga pinakatanyag na pamilya sa politika sa lalawigan. Ngayon, ang dating tahanan ng mga Crisologo ay naging museo at nagpapakita ng mga makalumang gamit at mga pangyayari ng nakaraan. Meron itong library, mga kwartong may iba't ibang gamit, pati na rin ang kwartong nagpapakita ng mga lumang damit ni Floro Crisologo nung siya'y namatay. Walang entrance fee ang museo at pwedeng mag-donate para sa kabuuang maintenance ng lugar. Kaya kung sakaling mabisita kayo ng Vigan, isa itong dapat puntahan dahil sa kanyang makasaysayang kahalagahan at makikita rin dito kung paano namumuhay ang mga Ilocano sa pamamagitan ng mga kagamitan at mga antikong gamit sa loob ng bahay. Sa itong pagbalik tanaw sa pagpapakita ng isang yamang bagay ng pamilya sa Ilocos noong panahon ng mga Kastila. So dito na po tayo sa Vigan at nakikita na natin ang mga ancestral houses dito sa Vigan. Alam niyo ba na ang Vigan City ay idineklarang UNESCO World Heritage Site noong 1999. Ibig sabihin nito ay ipinepreserve pa rin ng lokal na pamahalaan ang mga makalumang bahay at mga paparating pang bagong istruktura. Itinatag ito noong ika-16th century at nagpapakita ng best preserved example ng Spanish colonial dito sa Asia. Ang arkitektura nito ay nagpapakita ng pagtatagpo ng mga elementong kultural mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula China at mula Europa. Nagbunga ng isang kultura at tanawin ng bayan na walang katulad sa anumang dako sa silangan at timog silangang Asya. Nakakabilib, di ba? Hindi kalayuan ay nakarating na tayo sa Baluarte. May shuttle service 150. Package A. Package A. So hindi natin alam kung ano to. Pull kami ng Shout out. Sponsor namin ng Pamaypay. Ang Baluarte Mini Zoo and Safari ay matatagpuan din sa Vigan at ito ay pag-aari ng dating gobernador na si Chavit Singson. Ito ay may 120 hectares ng kalupaan na may kasamang museo ng taxidermy. Calle Crisologo. Isa na ata ito sa mga sikat na destinasyon dito sa Vigan. Nagmula ang pangalan nito sa isang kilalang Ilocano na makata at manunulat
na si Gobernador Marcelino Mena Crisologo. Noon, tinawag na Calle de Escolta de Vigan ang kalye kung saan ang mga naninirahan ay karamihang mga pamilya na kumikita mula sa kalakalan ng mga galyon na kinabibilangan ng Ilocos bilang isang pangunahing pantalan. Nang mamatay si Gobernador Crisologo noong 1927, binansagan ang kalye na Calle Crisologo bilang parangal sa kanya. Nagtagal ng 10 taon bago maging World Heritage Site ang Vigan mula nang isumiti ito para sa pagsasaalang-alang noong 1989. Nangampanya ang mga local advocates na ang arkitektura ng Vigan ay may higit na pagkakahalintulad ng mga sinaunang syudad ng kalakalan sa Asia tulad ng Hoi An, Malacca o Macau. Sa katunayan, maraming bahay sa Calle Crisologo at pag-aari ay hindi lamang ng mga anak ng mga Kastilang nakatira, kundi pati na rin ng mga mayayamang Inchik na nag-migrate sa Ilocos Sur upang magtayo ng negosyo. Alright, so tapos na tayo dito sa Calle Crisologo. At ito na siguro ang ating last stop for our third and final day dito sa norte. Ito yung Calle Crisologo. Daming tao pa rin kahit magagabi na. And yun, siguro kung nakakaabot ka man dito sa part ng video namin, napakalupit mo. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa amin, please do comment, like, share, and subscribe. Alright? Parating na tayo dito sa dulo ng ating biyahe. Kaunting tip lang, kung magagawi kayo dito sa Calle Crisologo, mas ma-advise ko sa inyo na pumunta kayo ng gabi dahil sa mainit talaga kapag umaga at tanghali. Ayun lang naman mga pre. Salamat sa pagsama sa amin dito sa biyaheng Ilocos at asahan nyo pa na mas pag-iigihan pa namin ang mga ganitong content. Kami po ang Ride Gon and ride safe lang.